Nangyaring sunog sa bansang Kuwait, umabot na sa halos 50 ang namatay na nangyari noong June 12, 2024 na natapat pa sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. 11 ang apektadong kababayan nating OFW at 2 dito ay kritikal. Humalo na sa halos 50 ang patay sa nasunog na gusali sa Kuwait. Kabilang sa naapektuhan ang nasa 11 Pilipino. 3 sa kanila ang sugatan. Para bigyan tayo ng update, magkakausap natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Ms. Sherry, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang tanghali din po. Sir, kumusta na po yung lagay ng mga sugatan nating kababayan sa sunog po dyan sa Kuwait, lalo na yung 2 po na napaulat na kritikal? Oo, sa kabuuan, merong 11 Pilipino tayong na apektado nitong sunog. Sila ay mga workers for a construction company na mukhang meron silang dormitoryo, itong building na ito, at ito na yon na nagkasunog na noong 4:30 a.m. The first alarm was sounded last June 12 kahapon, Kuwait time. And natutulog sila at dahil doon nagkaroon ng smoke inhalation at 2 sa mga nasa ICU ngayon ay malubha ang kanilang nasa pitan, no? Kaya pagdasal po natin ang kanilang recovery. Yung pangatlong nasa ospital, at least based on the reports that we have now, mukhang hindi kasi lubhan ng 2 at pagdadasal din natin ng kanyang speedy recovery. Yung may 3 na safe. In fact, yung isa on duty. Ibig sabihin, wala siya doon sa building nung panahon na yon. So 3 safe. Ngayon, merong 5 to round up the 11. May 5 na kinukumpirma pa natin ang status at this stage, Ms. Cheryl, kaya lubos pa rin ang ating pagdarasal na sila ay nasa mabuting kondisyon. Meaning, bakit po we're still confirming? Hindi pa po natin alam kung nasaan sila? Ganito ang ulan sa akin. Sila'y gawa nung emergency, no? Sila'y dinala sa mga ospital. Hindi isang ospital ang pinagdalhan. At we know the hospitals, but we are still confirming yung status nila doon. Kung sila una ay nandun sa ospital at kung anong status nila. Ngayon, may medical protocols pa lamang to do this, no? Nauna yung 2 pangalan na nabanggit, yun ang iniulat ng kumpanya. But still, we're finding out the actual situation of the 5 and rest assured, within the day, malalaman natin ito. At lahat po nitong 11 na mga kababayan po natin ay na-inform na po ang kanilang mga pamilya? Yung 3 nasa ospital, inform ang pamilya, and in the course of the day, ay tayo naman ay nagre-reach out na rin doon sa 8 na pamilya pa. Si Admin Arnel Ignacio is on top of the situation. We exchanged messages very, very early this morning at patuloy ang aming koordinasyon. So so far as the families are concerned, ito ay standing directive ng ating mahal na Pangulo to make sure that the families are handheld through this difficult process at alam nila, nadama nila ang tulong at suporta ng pamahalaan. Yun pong 3 kababayan natin na na-confirm na nasa ospital po, sabi nyo nga po 2 yung critical, yung isa ay we're hoping na okay naman. Pero ano po ang tinamo nila? Nagkaroon po ba sila ng burn? Hindi natin alam yung sa panig ng physical injury, but we know na malubha ang smoke inhalation. At kapag ganyan na internal ang injury sa baga, and hopefully again we're praying very hard, Ms. Cheryl, na sila ay makarecover. Serious, critical ang kanilang condition. May update na rin po ba tayo sa Kuwait Authorities sa investigasyon po dito sa sunog po at sino po ang maaaring managot? Well, we're thankful to the Kuwaiti authorities. So they have been coordinating with our embassy, DFA, of course, Ambassador Pepe Cabrera on the ground, and our labor attaché Manny Di Maano also. Well, sa ngayon, ang primary goal is safety, rescue, and recovery, no? So, diyan muna tayo sa punto na yan, sa stage na yan, Ms. Cheryl.
Of course, meron na tayong usapin na instruction sa ating lawyer on the ground to look at the legal aspects of the case. Pero darating tayo sa tamang panahon na yan, including yung financial, humanitarian assistance, repatriation na maaari natin ibigay. Again, our attached agency, OWA, is on top of the situation as well. May tamang panahon po para dumating dyan sa punto na yan, yung aspetong legal at yung financial humanitarian assistance na at repatriation na maaari natin igawad. Pero yung pong pamilya, lalo na po yung dalawa po nating kababayan na nasa ICU ay ano po ang gusto ng kanilang pamilya? Sila po ba, mayroon po bang representative from them here na maaari pong ilipad para po makita ang kanilang kaanak? Yes, of course. Yan ay isinasaayos na rin natin. It comes automatically, no? Na yung compassionate visit na tinatawag ay bahagi ng ating pag-handhold sa pamilya. Alam natin na malamang sa malamang makakatulong ito, no, sa recovery ng kanilang mahal sa buhay ng OFW. Kaya sinasagawa na rin yan. It will be just a matter of very quick time, Michelle. So na sila din, ang pamilya ay makakabiyahe papuntang Kuwait. Matter of days, maybe over the weekend po ay posibleng may kaanak na pong makalipad sa Kuwait? Yes, we'll try our very best. Yung weekend kasi, di ba, may Kuwaiti visa requirements. So we will try our very best, Michelle. And yun din pong suporta, sabi nyo nga po, automatic naman yan, ay bahala na muna po ang ating pamahalaan sa suportang maibibigay po sa pamilya. Hindi lamang po doon sa dalawa, kundi doon po sa 11. Yes, in fairness to the employer, the company, the construction company, they have pledged to help. The Kuwaiti government also has pledged to help in terms of the medical costs, but the Philippine government also is there to support. So, sanib puwersa ito ng host government and our side, the Philippine government side, para tulungan ang ating mahal na OFWs. At Secretary, yun po, confirm po na 11 na Pilipino. 11 na kababayan po natin. Yes, 11 na apektado. And again, it's a facility that is a dormitory of a construction company. Kaya magkakasama sila sa trabaho. Mga skilled workers sila, no? Mga construction company workers. Nakakatakot ang ganitong pangyayari na wala namang ni isang may gusto. Kagaya din yan sa nangyaring sunog dito sa Sharjah, United Arab Emirates na kumitil naman sa buhay ng isa nating kababayang Pilipina. Kaya mag-ingat tayo parati mga kababayan kong OFW sa ang sulok man ng mundo. At magdasal tayo parati.